ilang taon na siguro, no, for the past 6 years, yung pantulog ko na t-shirt, ito, manipis na to, malambot kasi yung t-shirt. Sinusuot ko parate. Kaya hindi ko talaga nalilimutan si Tatay Digong pag matulog kasi yung t-shirt, ayun o, yung t-shirt namin nung 2019 pa ito. Ah, nakakalungkot pero I'm not losing hope. Sana bukas mapagbigyan ng Panginoon at pagbigyan ni Allah na mabigyan siya ng interim release para konting ano naman po, pag-asa sa atin lahat, sa mga Pilipino, lalong-lalo na sobrang naghihirap tayo ngayon. Ang gulo ng sitwasyon, ah, walang kapayapaan na nangyayari. Ah, karamihan ay kumbaga restless. Pero pag nakita natin na nabigyan po ng kalayaan si Tatay Digong, I'm sure magkakaroon tayo ng konting pag-asa at buhay, no, sa gulungan ng panahon ngayon. Sana mabigyan man lang tayo ng pag-asa. Huwag ko tayo mawala ng pag-asa, dasal tayo. Ilang oras na lang po. To be exact, 17 hours from now ay maririnig na natin kung ano yung desisyon ng appeals chamber. Sana po ma-enlighten sila at mabigyan ng ng sabi ko nga kanina, dyan po huwag tayo mawala ng pag-asa. Please, pagdasal po natin ngayon at sa lahat po ng sumusuporta kay Tatay Digong, maraming salamat po sa inyong lahat. Isa po yan sa tingin ko na magpapabuhay ng loob natin, lalo na sa mga nawawalan po ng lakas sa panahon ngayon, si Tatay Digong. At ako, nalulungkot nga po ako na alam ko hirap siya doon sa kanyang sitwasyon. Ako, alam na alam ko po yan eh. Isang araw, dalawang araw lang po na hindi siya makalabas ng bahay, walang makausap, nahihirapan nga po yun. Mas lalo na ngayon na mag-isa lang po siya. Sana mabigyan siya ng interim release at kahit papano makahinga siya. Kung ano man yung magiging arrangement sa kanyang interim release, makahinga na po siya at sana mabisita na rin po natin siya. At I'm sure pag nabigyan siya ng interim release, hahaba po ang kanyang buhay at siya mismo ay hindi mawala ng pag-asa. Kasi sa naalala ko nung kahit na hindi pa siya dinala sa dahig, ay siyempre sa edad niya, minsan narinig ko sa kanya, pagod na siya. Sabi siya, Bong, kapoy na ko. Pero alam ko mas hirap siya ngayon sa kanyang kinaroroonan. Pero pag nakita niya yung Pilipino na sumusuporta sa kanya, siya na mismo po ang kusa na mas hahaba pang kanyang buhay. Talagang natatakot po ako sa kanyang kinaroroonan ngayon na mag-isa siya. Si Tatay Digong noon pa, pag kumbaga sa Bisaya, nalalaay baka ng nalulungkot siya na mag-isa siya. Hindi niya kakayanin yun ng ganun katagal pa, ng ilang taon pa. Hindi niya kakayanin. So sana po ibigay man lang sa kanya yung kanyang ating inaasam na interim release at sana tuloy-tuloy na po na makauwi na siya dito sa Pilipinas at makapaglingkod man lang sa Davao. Yun na lang man, simpleng buhay na lang gusto ni Tatay Digong. Wala nang ibang ninanais yun, kundi mag-serbisyo na lang sa Davao, pakape-kape na lang, ikot-ikot, makita yung mga kababayan natin sa Davao. Ganun lang kasimple ang buhay na gusto ni Tatay Digong. Sana po'y hindi na po ito ipagkait sa kanya. At ako, hindi po ako nawawala ng pag-asa habang nandiyan dyan ang Panginoon. Dasal po tayo. Once again, thank you very much po sa lahat ng mga nagdasal kay Tatay Digong.
Sa mga kapatid nating Muslim, salamat talaga sa inyo sa pagmamahal kay Tatay Digong. Sa lahat no ng PDP members at sa lahat ng mga OFWs na walang sawang andyan pa pala sila, Gladys. Sa lahat na nandiyan dyan ngayon, salamat talaga sa inyo. Ma'am Astra, sila Sek Kusi kanina na nakita ko, sila Attorney Yvette, nandiyan dyan sa headquarters. Salamat sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Alam naman po ni Tatay Digong na nandiyan dyan po kayo. Yun ang magbibigay lakas loob sa kanya. Kasi ngayon, yung sitwasyon niya, hindi naman niya tayo nakikita, hindi niya tayo naririnig. Mas hihina yung loob niya. Pero pag nakita niya, marinig niya, at nasa labas na siya, magbibigay lakas loob yun sa kanya na ah, kahit na may edad na siya, ay huwag mawalan ng pag-asa. Mabubuhay muli yung kanyang loob. Kilala ko si Tatay Digong. Ano mo lang siya, i-cheer mo lang siya. Yun ang parati kong sinasabi, boss, cheer up lang, ayaw kawalan ng pag-asa noon pa. Kasi pag mag-isa yun, nalulungkot talaga yun. So please po, bago tayo matulog ngayon, o yung iba hindi po matutulog, salamat sa inyong lahat sa pagmamahal kay Tatay Digong. Ako, sobra pa sa tatay yung turing ko sa kanya. More than half of my life, kasama ko siya. Wala na ako nakitang tatay kung hindi si Tatay Digong na po since 1998. Kaya ngayon, ito pa rin ang t-shirt ko, pantulog na, you know, yan, kami dalawa. Hindi ko siya malilimutan tuwing tulog. Ilang beses ko siyang napapanaginipan. Dinadalan ko ng pagkain. Minsan nga, parang ordinaryong nagtatrabaho pa rin. Hindi ko na mabilang yung pagkakataong napapanaginipan ko siya. Kaya minsan, pagising ko sa umaga, sabi ko sana hindi pa naginip yun. Sana totoo. Minsan, tumutulo na lang ang luha ko. Nadidepress talaga ako sa nangyari. Ah, kung mabigyan siya ng interim release, medyo magkakaroon po ako ng pag-asa. Mabuhay muli tayo sa ating pinaglalaban. Salamat sa inyong lahat, sa lahat ng PDP members, sa mga kababayan nating nagdadasal sa kanya. Sobrang salamat po sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Ingat po kayo and good night. Let's pray for the best for Tatay Digong tomorrow. Thank you. Maraming salamat, Senator Bongo, and kami rin po ay nagpapasalamat sa iyo sa napakasigasig mong pagsilbi sa bayan. Nakita namin kung paano mo natutunan mula kay Tatay Digong ang totoong serbisyo sa taong bayan. Nandito rin po si Karaymar Mansilungan, Senator Bong. Atty. Masilagan, salamat po sa inyo. Noon pa man hanggang ngayon, nandiyan kayo. Lahat nandito ngayon nakikinig. Salamat sa inyo lahat. Alam ko, mahal na mahal niyo po sa Tatay Digong. Thank you po. Thank you, Senator Bong. Maraming salamat from all the vloggers, the Duterte supporters who are here. We would like to show to you also our appreciation. And before ka po mag-leave from the Zoom, allow us to pray also for you. Maaari po ba naming idalangin ka rin habang nandyan ka before you leave the Zoom? Let us all pray for Senator Bongo as well. Father God, we would like to thank you for this man whom you have given life to, whom you have chosen to serve our country, O Lord, as one of the key leaders, Lord, that will bring us to greater heights as a nation. Father, alam namin na nakikita mo ang kanyang puso, ang kanyang motibo. Hindi namin sinasabing perpekto siya, O Diyos, pero alam namin, Father God, that you are always guiding him and leading him in the path that you have prepared for him. We pray, Father God, that you speak to him every day and you guide him and give him wisdom and more strength, Lord, to keep our country unified, Father God, and to keep our people
sa kanilang mga pangangailangan na nandyan siyang tumutulong at tumutugon. Father God, we especially pray for him, cover him with the blood of Jesus. Cover him with your protection, O Lord God. Even the plans of the evil ones, O Lord God, i-protect mo po siya. Dalangin namin, O Diyos, na ang kanyang pagkilos sa araw-araw ay nandoon ang iyong proteksyon. And even those who have plotted against him, we declare and we decree, Lord, that you keep him safe. With the faith that we have combined together, Lord, we are declaring heavenly hedges to surround him wherever he goes. No harm shall come upon him from evil people. No harm shall come to him, O Lord God, from people who would like to be in power, O Lord God, dito sa mundo. Because he trusts in you, we believe, Father God, that his personal relationship with you is growing every day. We are praying, Lord, that Senator Gubongo will continue to surrender his life to you and will continue to deliver, Father God, services to the people and our nation. With his depression, Lord, in times na maalala niya si Tatay Digong, Father God, we pray that you are going to give him also that comfort that he needs, Lord, and declare that you are our Father, O Lord God, and you are the one who is also keeping Tatay Digong in your heart, Lord, and you will preserve him, Father God, for greater glory, O Lord God. Maraming salamat po sa puso ni Senator Bongo. If there are things that you would like for him to change, also, Lord, we pray that you are going to reveal it to him by the power of your Holy Spirit. And we are praying, Father God, that he will shine brighter as the days go on, Father. And let it be, Lord, na ang kanyang humility, Father God, will always be anchored in your word and in your truth. We bless Senator Bongo. We bless his family, Father God. Sa lahat ng kanyang pamilya, O Diyos, ikaw din po ang humawak sa kanilang buhay. Maraming salamat. Ikaw po ang aming pinupuri dahil ikaw ang may akda ng kanyang buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Asin Bongo from the 30 Nation, naala ko din sukad nga nagsugod ka katay sa una, as assistant PE sa imong barkada nga imong gipulihan, ug hantod karon nga naa ako sa Manila, naala ko pa nga nagasuporta sa imuha. Salamat kayo, daghang salamat. Ayan. Thank you. Pahinga ka na po, Senator Bongo. You still have a day ahead of you. Ayan. Maraming salamat sa ating Kuya Senator Bongo, ang kuya ng ating bansa.